Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Ito ay isang kwentong mahirap pakinggan, ngunit kailangang maibahagi. Isang 72 taong gulang na lalaki, tawagin na lang natin siyang Roberto, ang pumanaw ng mag-isa sa kanyang silid tulugan. Hindi ito atake sa puso o stroke sa paraan na karaniwan nating iniisip. Ang sanhi ay may kaugnayan sa isang simple at pribadong gawain, isang bagay na ginagawa niya sa loob ng maraming dekada nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ng gabing iyon, ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan, mga veterano ng digmaan, mga retiradong CEO, mga lolo, mga lalaking mula sa iba't ibang antas ng buhay na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda at protektahan ang kanilang sigla, sirkulasyon ng dugo at kumpiyansa. Narito ako ngayon upang ibahagi ang isang katotohanan na maraming doktor ang nag-aatubiling talakayin. Marahil ay nasabihan na kayo na ang masturbasyon ay ligtas, hindi nakakasama at mabuti pa nga sa kalusugan. At sa halos buong buhay ninyo, totoo iyon. Ngunit pagkatapos ng edad 70, nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang dating normal at karaniwan ay biglang maaaring magdala ng mga panganib na hindi ninyo kailanman isinaalang-alang. Ito ay isang mahirap tanggapin na kabalintunaan, iba na ang pagtugon ng inyong katawan ngayon kahit sa mga pamilyar na gawain. Sa artikulong ito, gusto kong talakayin ang 4 na tahimik na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki sa mga pribadong sandaling ito. Ito ay mga pagkakamali na maaaring dahan-dahang magpahirap sa inyong puso, magpasikip ng mga daluyan ng dugo, at unti-unting kumain sa inyong lakas at kapakanan. Higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano maiiwasan ang mga ito para maprotektahan ninyo ang inyong kalusugan, kaligtasan, at kumpiyansa sa mga darating na taon. Pakiusap, basahin ninyong mabuti dahil ang 3 pagkakamali ay isa sa halos lahat ng lalaki ay nagagawa at ito ang pinakamalamang na magdala sa inyo sa emergency room. Simulan na po natin. Unang pagkakamali, pagsasagawa ng masturbasyon kapag mahina ang pangangatawan o pagod. Sa unang tingin, mukha itong hindi nakakapinsala. Maghapon kayong pagod. Marahil ay hindi kayo nakatulog ng maayos kagabi o katatapos ninyo lang magtrabaho sa hardin o maglakad ng malayo. Pagod kayo, medyo masakit ang katawan, at iniisip ninyo na ang isang sandali ng kaligayahan ay makakatulong sa inyong mag-relax bago matulog. Tila ito ang natural na gawin. Ngunit narito ang katotohanan na walang nagsasabi kahit ang isang pribadong gawain tulad ng masturbasyon ay nagdudulot ng pisikal na stress sa inyong katawan. Kapag kayo ay higit sa 70, ang epekto ng stress na iyon ay mas malaki kaysa noong kayo ay mas bata pa. Sa ating pagtanda, ang ating cardiovascular system ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat para mapanatiling maayos ang lahat. Ang puso ay hindi na bumubomba ng may parehong kahusayan. Ang ating mga ugat ay nawawalan ng kaunting pagka-flexible at ang presyon ng dugo ay maaaring hindi na gaanong matatag. Kapag kayo ay pagod na,
o mababa, ang reserbang enerhiya, ang inyong sistema ay nasa ilalim na ng pilay. Kung idadagdag ninyo ang tumataas na bilis ng tibok ng puso, tensyon sa kalamnan, at pangangailangan sa daloy ng dugo na kasama ng gawaing sekswal, maaaring inilalagay ninyo ang inyong katawan sa isang mapanganib na sitwasyon nang hindi ninyo namamalayan. Ang panganib ay hindi lang teoretikal. Marami na akong nakausap na mga nakatatandang lalaki na nagsabi sa akin na nakaramdam sila ng pagkahilo, pagkalula o pagkaubos ng hininga pagkatapos. Sa ilang kaso, biglang tumaas ang kanilang tibok ng puso. Ang iba naman ay nakaramdam ng kakaibang paninikip sa kanilang dibdib na hindi pa nila naranasan noon. Naaalala ko, ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na lalaki na nagngangalang Juan na nasa maayos namang kalusugan. Siya ay bumagsak sa kanyang banyo matapos magsagawa ng masturbasyon isang gabi. Ginugol niya ang buong araw sa mabigat na trabaho sa kanyang hardin. Ang kanyang katawan ay pagod na at ang huling tulak na iyon na dapat sana ay isang sandali ng kaginhawahan ay naging isang medikal na emergency. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay sa mga pagkakataong pagod o dehydrated ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang presyon ng dugo ay nagiging hindi matatag. Maaari itong humantong sa tinatawag na postural hypotension, kung saan ang mabilis na pagtayo o kahit pag-upo sa panahon o pagkatapos ng sukdulan ay nagdudulot ng biglaan at mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo. Kasama pa ang natural na pag-relax ng katawan, maaari itong maging sanhi ng pagkahimatay, pagkahulog, o kahit na malubhang komplikasyon sa puso. Ang emosyonal na epekto nito ay kasing bigat din. Maraming nakatatandang lalaki ang natatakot pag-usapan ito. Ang ilan ay nahihiya na ang isang simpleng bagay ay maaaring magdulot ng ganitong problema. Ang iba naman ay binabalewala lang ito, iniisip na hindi na ito mauulit o pagod lang ako noon. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa pag-uulit ng gawi ng hindi kinikilala ang pattern. Sa paglipas ng panahon, ang pagpilit sa inyong katawan kapag ito'y humihingi ng pahinga ay unti-unting sumisira sa inyong katatagan. Pinapataas nito ang panganib ng problema sa puso, ginugulo ang inyong hormonal balance, at naaapektuhan ang inyong kumpiyansa at pakiramdam ng kontrol. Upang maiwasan ito, mahalagang piliin ang mga sandali para sa sariling kasiyahan kapag ang inyong katawan ay nakapahinga at handa, hindi kapag kayo ay pagod na pagod. Pakinggan ang antas ng inyong enerhiya. Uminom ng tubig, umupo at huminga. Hayaan ang inyong katawan na nasa kalagayan ng kaginhawahan, hindi pagkaubos. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, mapanatili ang inyong lakas at gawing mas ligtas at mas kasiyasiya ang karanasan. Ang layunin ay hindi lamang agarang kasiyahan. Ito ay pangmatagalang sigla. Bawat maliit na desisyon na gagawin ninyo ngayon ay nakakaapekto sa kung gaano kayo magiging malakas at buhay bukas. Ikalawang pagkakamali, pagmamadali sa gawain
ng walang mental o emosyonal na presensya. Para sa maraming kalalakihan na higit sa 70, ang masturbasyon ay maaaring maging isang mekanikal na gawain sa halip na isang tunay na sandali ng koneksyon sa sarili. Madalas itong ginagawa ng mabilis tahimik na parabang ito ay isang bagay na dapat itago o ikahiya. Ang mga dekada ng paghusga ng lipunan, pagkakasala sa relihiyon o maling paniniwala na ang mga matatandang lalaki ay hindi na dapat magtuon ng pansin sa sariling kasiyahan ay maaaring magtayo ng isang tahimik na pader ng pagkabalisa. Kaya sa halip na yakapin ang gawain ng may kamalayan, marami ang nagmamadali. Tinatrato nila ito na parang isang ugali na kailangang tapusin sa listahan sa halip na isang karanasan na nararapat sa oras at atensyon. Ang pagmamadaling ito ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag nagmamadali kayo, ang inyong nervous system ay hindi nakakakuha ng pagkakataong mag-relax ng lubusan. Sa halip, nananatili ito sa isang estado ng mababang antas ng stress na nagpapagana sa fight or flight response ng inyong katawan. Ang inyong paghinga ay nagiging mababaw, ang inyong mga kalamnan ay naninikip, at ang inyong isip ay nagiging abala. Lahat ng ito ay nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo, naglilimita sa sirkulasyon, at naglalagay ng hindi kinakailangang pilay sa inyong puso at prostate. Itinuturing ng inyong katawan ang tensyon na ito bilang panganib, hindi kasiyahan. Ang mas masama, ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon. Ang dating pinagmumulan ng aliw ay maaaring maging isang mekanikal na gawain na walang katuparan. Nagsisimulang mag-ulat ang mga lalaki ng pakiramdam na manhid emosyonal na malayo o kahit na iritable pagkatapos. Dahil minadali ang gawain, nababawasan ang kalidad ng daloy ng dugo sa ari na sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa hirap sa pagpapanatili ng paninigas na bawasang pakiramdam at mas matagal na paggaling. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay dahil ang mismong gawain ay kulang sa pangangalaga at intensyon. Sinusubukan ng ilang lalaki na ayusin ito sa pamamagitan ng pagpilit ng mas malakas o pagdaragdag ng stimulasyon. Iniisip na kailangan lang nila ng mas matinding pampasigla. Ngunit nagdaragdag lamang iyon ng mas maraming stress sa sistema. Ang tunay nilang kailangan ay bagalan ang kilos, huminga ng malalim, at maging ganap na naroroon sa sandaling iyon. Kapag hinayaan ninyo ang inyong sarili na maranasan ang kasiyahan ng may kamalayan, ang inyong nervous system ay sa wakas ay makakapag-relax. Ang mga daluyan ng dugo ay bumubuti ang sirkulasyon, mas madaling tumutugon ang inyong katawan, at ang inyong isip ay nakakaramdam ng kapanatagan sa halip na pagkabahala. Nakita ko mismo ang pagkakaibang ginagawa nito. Ang mga matatandang lalaki na gumagamit ng mas mabagal at mas maingat na paraan ay madalas na naguulat ng mas matibay na paninigas, mas mahimbing na tulog na bawasang pagkabalisa, at isang panibagong pakiramdam ng emosyonal na koneksyon sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Ang inyong katawan ay mayroon pa ring kapasidad para sa kasiyahan
Ngunit kailangan nito ang inyong atensyon, hindi ang inyong presyon. Kaya kung napapansin ninyong nagmamadali kayo mag-ukol ng sandali upang tanungin kung bakit, sinusubukan ba ninyong matapos bago may makapansin? Nahihiya ba kayo? Tinatrato ba ninyo ang inyong sarili na parang hindi na ninyo karapat-dapat ang buong karanasan ng sariling kasiyahan dahil lamang sa inyong pagtanda? Karapat-dapat kayo sa higit pa riyan. Ang inyong katawan at isip ay karapat-dapat pa rin sa atensyon, pangangalaga at respeto. Ikatlong pagkakamali, pagsasagawa ng masturbasyon sa mga mapanganib na posisyon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-iisipan. Tutal marahil ay ginagawa ninyo ito sa parehong paraan sa loob ng mga dekada, nakatayo sa shower, nakasandal sa lababo ng banyo, o nakaupo sa gilid ng kama. Ngunit narito ang masakit na katotohanan na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki. Ang posisyon na inyong pinipili sa panahon ng masturbasyon ay maaaring tahimik na maglagay sa inyo sa malubhang panganib. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong balanse presyon ng dugo at oras ng reaksyon ay hindi na katulad ng dati. Ang inyong mga kalamnan ay maaaring mas mahina, ang inyong sirkulasyon ay mas mabagal, at ang kakayahan ng inyong katawan na makabawi mula sa biglaang paggalaw o pagbaba ng presyon ng dugo ay mas limitado na. Kapag nagsasagawa kayo ng masturbasyon habang nakatayo, lalo na sa isang madulas na lugar tulad ng banyo, ang inyong katawan ay nasa isang mahinang estado. Nagbabago ang daloy ng dugo, maaaring manigas ang inyong mga tuhod, at tumataas ang bilis ng inyong puso. Kung biglang bumaba ang inyong presyon ng dugo, tulad ng madalas mangyari pagkatapos ng sukdulan, nasa tunay na panganib kayo na mahimatay o matumba. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses. Iniisip ng isang lalaki na ayos lang siya na tapos niya, at pagtalikod niya para umalis siya ay bumabagsak, minsan ay walang anumang babala. Isang kaso na laging nanatili sa akin ay isang 76 taong gulang na Ginoo, tawagin natin siyang Francisco. Hinimatay siya sa shower at nabali ang kanyang balakang. Wala siyang kasaysayan ng problema sa puso at walang mga babala. Ngunit ang kombinasyon ng mainit na singaw pagtayo at ang pagbaba ng presyon ng dugo pagkatapos ng sukdulan ay lumikha ng isang perpektong sakuna. Mag-isa siya at nakahandusay doon ng halos 1 oras bago dumating ang tulong. Binago ng pinsalang iyon ang kanyang buhay. Hindi na kailanman bumalik ng buo ang kanyang kakayahang gumalaw, at lahat ito ay nagsimula sa isang simpleng gawain sa maling posisyon. Hindi lang ito patungkol sa mga pambihirang aksidente. Kahit walang dramatikong pagkahulog, ang paulit-ulit na pagsasagawa ng masturbasyon sa mga alanganin o hindi suportadong posisyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pilay sa inyong ibabang likod, pelvic floor, at mga kalamnan sa binti. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa pananakit, paninikip, at kahit na nerve compression na ginagawang mas masakit o hindi gaanong epektibo ang mga susunod na karanasan. At gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay nagpapatuloy dahil sa nakasanayan, hindi namamalayan kung paano
ang kanilang postura sa mga sandaling ito ay dahan-dahang kumakalaban sa kanila. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng katatagan, kaligtasan at suporta. Ang pag-upo sa isang komportable at nakaka-relax na posisyon ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ang pagkakaroon ng inyong mga paa na nakatapak ng matatag sa sahig, ang inyong likod na may suporta, at ang inyong kapaligiran na ligtas ay nagbabawas ng pisikal na pilay, nagpapabuti ng daloy ng dugo, at nagpoprotekta sa inyo mula sa isang biglaan at nakakapagbagong buhay na pinsala. Ang isang maliit na pagbabagong ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mapayapang sandali at isang paglalakbay sa emergency room. Huwag din nating kalimutan ang emosyonal na aspeto. Ang isang ligtas at intensyonal na kapaligiran ay lumilikha ng isang pakiramdam ng kapayapaan at ginhawa. Hindi na kayo nagmamadali o nagtatago. Inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa paraang nagpapakita ng dignidad, hindi panganib. Ang pagbabagong iyon sa pag-iisip patungo sa maingat na paggalang sa sarili ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa inyong nararamdaman, kapwa pisikal at emosyonal. Ika-4 na pagkakamali, pagbabaliwala sa mga pagbabago sa pakiramdam o paggana ng katawan. Habang tumatanda ang mga lalaki, karaniwan na ang mga banayad na pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang mga katawan ay hindi napapansin o mas masahol pa, binabalewala. Maaaring mapansin ninyo ang isang bahagyang pagkaantala sa pagkasigla, isang paninigas na mas mahina kaysa dati, o na ang pag-abot sa sukdulan ay medyo mas matagal. Marahil ang pakiramdam ay hindi na kasing tindi o hindi na kayo gaanong nasisiyahan pagkatapos. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang mga pagbabagong ito ay parang isa lamang na hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na tahimik na tatanggapin at ipagpapatuloy na lang. Ngunit ang kaisipang iyon ang nagsasabi sa inyo na maliitin o balewalain ang mga pagbabago sa inyong sexual na paggana ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari ninyong gawin. Ang mga senyales na ito ay hindi basta-basta. Hindi ito normal lang sa pagtanda na kailangan ninyong pagtiisan. Kadalasan ang mga ito ay mga maagang babala mula sa inyong katawan. Maaari itong maging indikasyon ng mga pinagbabatayang issue tulad ng mahinang sirkulasyon, hormonal imbalance, pinsala sa nerve, o kahit isang maagang yugto ng problema sa prostate. Kung mas matagal ninyo itong babalewalain, mas malaki ang panganib na lumala ang mga pinagbabatayang isyung iyon, minsan ay tahimik at hindi na maibabalik. Nakatrabaho ko na ang daan-daang matatandang lalaki na lumapit lamang sa akin matapos lumala ang mga bagay-bagay. Ang nagsimula bilang isang maliit na pagbaba sa pakiramdam ay kalaunan ay humantong sa ganap na erectile dysfunction. Ang nagsimula bilang isang maliit na pag-aatubili sa pag-ihi ay naging gabi-gabing pagkagambala sa pagtulog, pananakit ng balakang, o kahit na isang diagnosis ng lumalaking prostate BPH o sa ilang kaso, cancer sa prostate. Nang tanungin ko sila kung kailan unang nagsimula ang mga sintomas, ang sagot ay halos palaging pareho. Matagal na po, pero akala ko bahagi lang ito ng pagtanda.
Ang pag-aakalang iyon ay mapanganib. Oo, ang pagtanda ay may dalang mga pagbabago, ngunit ang katawan ay halos palaging nakikipag-usap bago ito masira. Bumubulong ito ng maliliit na senyales bago pa ito sumigaw ng malalaking kahihinatnan. Ang pagbaba ng sexual na sensitivity, hirap sa pagpapanatili ng sigla o mga pagbabago sa paglabas ng similya ay hindi lamang mga pisikal na abala. Ang mga ito ay mga mensahe. Ang inyong vascular system, nervous system, at endocrine system ay lahat kritikal na kasangkot sa sexual na paggana. Kapag may mali sa bahaging ito ay isang pulang bandila na maaaring may iba pang mali sa ibang lugar. Ang lalong nagpapalala sa pagkakamaling ito ay ang kahihiyan na nararamdaman ng maraming lalaki. Sa halip na humingi ng tulong o magtanong, itinatago nila ito. Nagkukunwari silang hindi ito nangyayari. Umuurong sila. Sa paggawa nito, hindi lamang nila naaantala ang posibleng paggamot, kundi nagsisimula ring mawala ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang pakiramdam ng sariling kasiyahan, at ang koneksyon na meron sila sa kanilang sariling mga katawan. Ang magandang balita ay ito ay maaaring maagapan. Kapag sinimulan ninyong bigyang pansin ang mga senyales ng inyong katawan, kapag itinigil ninyo ang pagbabalewala sa mga bagay bilang pagtanda lang, maaari kayong gumawa ng maaga at epektibong aksyon. Maging ito man ay isang pagbisita sa doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga lalaki, ilang simpleng pagsusuri sa dugo o maliliit na pagbabago sa inyong dieta at ehersisyo, meron kayong mas maraming kontrol kaysa sa inaakala ninyo. Maraming kondisyon kapag nahuli ng maaga ay maaaring pamahalaan o kahit nabaligtarin, ngunit kung handa lamang kayong makinig. Dinala kayo ng inyong katawan sa loob ng 70, 75, marahil kahit 80 taon. Karapat-dapat ito sa inyong atensyon hindi lamang kapag may nasira, kundi kapag ito ay nagsimula pa lamang bumulong. Isang aral mula sa Doktor Pagbawi sa Sariling Kasiyahan sa pamamagitan ng paggalang sa inyong mga taon. Ngayong narinig na ninyo ang mga katotohanan ito na inilahad ng malinaw at tapat oras na para tanungin ang inyong sarili, ano ang gagawin ninyo sa kaalamang ito? Ang apat na pagkakamaling ito ay hindi lamang mga hiwalay na pagkakamali. Sumasalamin sila sa isang mas malalim na katotohanan para sa maraming lalaki na higit sa itempat isang katotohanan kung saan ang sariling kasiyahan ay nagiging minadali. Ang mga pribadong sandali ay binabalewala, ang kaligtasan ay napapabayaan, at ang mga banayad na senyales ng katawan ay hindi pinapansin. Ngunit hayaan ninyo akong maging malinaw, hindi inaalis ng pagtanda ang inyong halaga. Hindi nito ginagawang hindi mahalaga ang inyong mga pangangailangan at tiyak na hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong mabuhay na walang koneksyon sa inyong sariling katawan o sa kasiyahan at kumpiyansa na dati napakadaling dumating. Sa katunayan, ang yugtong ito ng buhay ay nangangailangan ng mas maraming karunungan, hindi kabawasan. Nanawagan ito para sa mas maraming presensya, mas maraming kamalayan, at ang tapang na gawin ang mga bagay ng iba hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na pag-aalaga sa sarili. Nakita ninyo kung ano ang maaaring mangyari
Kapag inuulit ang mga pagkakamaling ito, nagbahagi ako ng mga totoong kwento ng mga lalaking tulad ninyo. Ang ilan ay nagbayad ng malaking halaga at ang iba ay nagawang baguhin ang mga bagay-bagay. Kung may isang mensahe na nagbubuklod sa lahat ng ito ay kayo pa rin ang may kontrol. Mayroon pa rin kayong kapangyarihan na gumawa ng mga pagpili na nagpoprotekta sa inyong puso, inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa, at inyong dignidad. Isipin ninyo kung gaano kadaling sabihin sa sarili, ayos lang ako, o wala lang ito. Isipin ang mga nakasanayan na sinunod ninyo sa loob ng maraming taon, pagsasagawa ng masturbasyon kapag pagod, pagmamadali sa gawain, pagtayo sa hindi ligtas na posisyon, o pagbabaliwala sa mga pagbabago sa pakiramdam dahil lang iyon ang lagi ninyong ginagawa. Ngunit paano kung ang laging ginagawa ay eksakto kung ano ang pumipigil sa inyo? Paano kung ang tahimik na nakasanayang iyon ay dahan-dahang umaagaw sa inyong lakas, balanse, at sariling kasiyahan sa bawat sandali? Hindi iyan pagtanda, iyan ay pag-iwas, at hindi kailangang maging ganyan ang inyong kwento. Karapat-dapat kayong makaramdam na ligtas sa inyong sariling balat, may kumpiyansa sa inyong katawan, at konektado sa inyong sarili sa paraang nagpapasigla sa inyo, hindi nagpapahina. Ang paglalakbay na iyon ay nagsisimula sa kamalayan. Nagsisimula ito sa pakikinig sa inyong katawan, pagpili ng tamang sandali, tamang pag-iisip, at tamang kapaligiran. Nangangahulugan ito ng pagiging handang pag-usapan ang mga bagay na ikinahihiya ng iba na banggitin. At oo, nangangahulugan ito ng paggalang sa inyong nagbabagong katawan, hindi sa pamamagitan ng pagsuko, kundi sa pamamagitan ng pag-angkop ng may karunungan. Ang layunin ay hindi lamang upang makaligtas hanggang sa pagtanda. Ito ay upang mabuhay ng lubusan dito. Ito ay tungkol sa pagdaan sa kabanatang ito, hindi nang may takot o sa katahimikan, kundi may kumpiyansa, kalinawan, at paggalang sa buhay na inyong binuo at sa katawan na nagdala sa inyo sa lahat ng ito. Bawat sandali ng sariling kasiyahan ay maaaring magdagdag sa lakas na iyon o tahimik na kumuha mula rito. Ang pagpili ay laging nasa inyo. Dalhin ninyo ang natutunan ninyo rito ngayon. Hayaan itong gabayan kayo tungo sa mas mabubuting mga gawi na nagpapalusog sa halip na magpahina. Maging ito man ay ang pagpili na umupo sa halip na tumayo, magdahan-dahan sa halip na magmadali, o sa wakas, ay bigyang pansin sa halip na magbaliwala. Ang maliliit na pagbabagong ito ay gumagawa ng napakalaking pagkakaiba. Higit pa sa pagprotekta sa inyong katawan, ibinabalik nito ang inyong kapayapaan ng isip. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbawi nito sa inyong sariling mga tuntunin ng may kamalayan, kaligtasan, at paggalang na inyong pinaghirapan. Narito pa rin kayo, natututo pa rin, lumalago pa rin. Iyan mismo ay isang tahimik na tagumpay. Hayaan itong manguna sa daan pasulong. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, inaanyayahan ko kayong sumali sa usapan. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga saloobin o isang simpleng nakikinig po ako sa mga komento sa ibaba. Mahalaga ang inyong boses. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe
para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan at ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang. Sama-sama, maaari nating basagin ang katahimikan tungkol sa pagtanda, sariling kasiyahan at lakas. Salamat sa pagbabasa at sa pagpili na mabuhay sa mga taong ito ng may karunungan at intensyon na nararapat sa kanila.